aking ikayan sa lahat ng bago, kahit sa sunod, sa lahat ng bago, nakapanalig, wala di kapiling, hanggang sa iyong ating. Lipas ng gabi, lumagay ang gabi, sumikat ang araw, nagawi ang mundo. Kapit kadalasan, pagkat pag-aliw, sa ating lumagay. Okay po, good morning po sa inyo lahat. Po, happy Thursday po. Kasi po, yung panahon medyo pumilimlim. Kaya ay mawala yung kulimlim at mamaya ay matuloy po yung ating set evangelism. Mula nung last week, hanggang kahapon, yung pong ating mga age group, yung sa group 1, sa group 2, yung ating mga kabataan, nagkaroon po sila ng set evangelism, follow-up, encouragement para po sa mga brothers and sisters na hindi nakakadalo, at i-follow up, i-confirm yung mga naimbitahan nung last week.
At marami sa kanila ay nag-commit na makakapunta. Patuloy po natin ipanalangin yung Bible seminar na magsisimula po bukas. Ano po? Sige po, tayo po mag-aaral ng Biblia ngayong araw. Tayo po yung buwan na aming Diyos na makapangyarihan sa lahat na sa amin nagmamahal. Maraming salamat Panginoon sa kaligtasan na ibinigay niyo po sa amin. Bagamat kami narapat na mapunta sa apoy ng impyerno dahil sa aming kasalanan, ay inibig po kami tunay at ibinigay po ninyo ang iyong anak na si Jesus upang siya po ang mamatay doon sa krus at ipadanak ang kanyang mahalaga dugo upang sa kadilinis ng aming mga kasalanan. Nang aming maunawaan na sampalataya ng Ebanghelyo, ay nagkaroon na po kami ng katiyakan na makapasok sa iyong kahit sa langit. Kaya maraming salamat po sa biyaya na ito. Dahil sa biyaya na ito, ay nagkaroon po kami ng kagalakan sa aming mga puso. Maraming salamat po Panginoon sa umagang ito dahil kami ay nakarating at naligtas upang makinig ng sama-sama na iyong salita. Panginoon, dinadalangin po namin ang mga brothers and sisters na wala po ngayon. Alam po namin kayo po ang nakakalam ng kanilang tunay na sitwasyon. Nawa manumbaling niyo po sila sa banal na pagtitipon. Dinadalangin po namin, nawa ang iyong tagapaghayag ng salita, ibigay po ng karunungan, at salita mo lamang ang nababas sa kanyang nangingin ng bibig. Dalangin po namin ang mga oras po ito sa mga banal na pangalan. Gabayan niyo po kami, pangunahan niyang mga salita. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalang Yesus sa amin nagmamahal. Amen. Sige po, buksan po natin sa Juan, chapter 4, verse 34. Juan chapter 4, verse 34. Basahin po natin, 3-1. Sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko ay ang gawin ng kalooban, nagsugo sa akin at tapusin ang kanyang gawain. Okay po. Muli po, good morning po sa inyo lahat. Kamusta po kayo? Okay naman. Dito po, sa buhay ng tao, sa mga tao, ano yung pinakamahalaga? Ano yung palagi sinasabi ng tao? Ano yung mahalaga sa kanila? Pera, tama ba? Pera, pagkain, tama ba? Yung bahay. Pero kung sinasabi ng mga tao na pera yung mahalaga sa kanila, merong mga taga-probinsya na namumuhay na walang pera, pero nabubuhay sila. May pagkain sa kanila. Tama ba? Magtanim ka lang, tama ba? Ano ba ginagawa? Kasi yung paligid, may pagkain naman. Tama. Ibig sabihin, hindi pera. Hindi pera yung kailangan ng tao. Yung pinakakailangan ng tao. Sa tingin po ninyo, ano yung pinakakailangan ng tao? Tayo po, na mga naligtas, ano yung pinakamahalaga sa atin? Sa mga tao, ang pinakamahalaga kung titingnan talaga, yung pagkain, hindi yung mga madali na bagay. Tama? Ito yung pinakamahalaga. Ito yung given na mahalaga sa tao. Yung pagkain, hindi yung pera. Tama ba? Pero sa ating mga naligtas na, ano ba talaga yung ating pinakagawain bilang isang Kristiyano na nakatanggap na ng kaligtasan? Ano kaya po yun? Dito po sa nabasa po natin, sa sinabi po ni Jesus, sa mga kanyang mga alagad, sa tagpo na ito, sa kwento po dito sa Juan, chapter 4, yung kwento po dito ipatungkol po sa babaeng Samaritana. Babaeng Samaritana, sama-sama po natin pag-aralan, kung ano ba yung mapupulot nating aral dito po sa babaeng Samaritana, dito po sa Juan chapter 4, kung babasahin natin buong chapter 4, ay patungkol po ito kay Jesus at doon sa pananampalataya o ano nangyari doon sa pananampalataya ng babaeng Samaritana. Dito po sa Juan chapter 4 verse 1, babasahin ko po, nang malaman ni Jesus, nabalitaan ng mga Fariseo na siya ay gumagawa na nagbabautismo na mas maraming alagad kaysa kay Juan, kahit hindi naman nagbabautismo si Jesus, kundi ang kanyang mga alagad,
umalis siya sa Judea at muling bumalik sa Galilea. Dito po, nabalitaan ng mga Pariseo, ng mga pari, na si Jesus ay nagbabautismo at maraming sumusunod sa kanya. Kaya, para maiwasan yung malaking gulo, bumalik muli siya sa Galilea. Ngayon, yung papuntang Galilea, galing sa Judea, sabi dito, ang pinakang way dito ay yung papuntang ilog, Jordan. Dito po dapat dadaan para ma-imagine po ninyo. Dito po yung Galilea at dito naman yung Judea. So, babalik po si Jesus papuntang Galilea sapagkat merong mga Pariseo, mga pari ang nakaalam noong nangyayari sa ginagawa ni Jesus. Kaya kailangan niyang bumalik ng Galilea. Okay po? Ngayon, yung mga tao na mga Hudyo, madalas, dumadaan po sila sa ganitong gawin, sa ilog ng Jordan. Tapos ito po yung Samaria. O Sicar. Ito yung pinaka-best na pwedeng daanan pabalik ng Galilea. Pero, yung mga tao, mga ordinaryong mga Hudyo, dito sila dumadaan. Malayo. Naunawa po ninyo? Pero si Jesus, sabi niya, sa verse 4, basahin po natin sa verse 4, 3, 2, 1. Subalit kailangan dumaan siya sa Samaria. Subalit kailangan dumaan sa Samaria. Bakit kailangan dumaan? Actually, ito yung kahit na pinaka-best na daanan, pero yung mga Hudyo, bakit kailangan nilang dumaan dito? Sapagkat itong Samaria, ito po ay lugar kung saan yung mga tao na ninirahan po dito ay mga hindi sila Hudyo. Hindi po sila Hudyo, may lahi po silang, sila po yung tinitingnan ng makasalanan ng mga Hudyo. Pero si Jesus, sabi niya, kailangan siyang dumaan dito sa lugar ng Samaria. Nakatama ng Samaria po. Ngayon po, para maiwasan ito, o para mapuntahan ito ni Jesus, kailangan po niyang dumaan po dito. Bakit po? Kagaya po ng ginawa ni Jesus para po sa atin, si Jesus, pumunta po sa mundo na ito kahit na makasalanan. Pumunta po si Jesus dito sa mundo na ito para ligtas po tayong mga makasalanan. Tama ba? Kagaya ng ginawa ni Jesus, pumunta po siya sa Samaria, doon sa Sicar. Sabi po dito, sa verse 5, sumapit siya sa isang lungsod ng Samaria na tinatawag na Sicar, malapit sa bahagi ng lupang ibinigay ni Jacob kay Jose ng kanyang anak. Tama ba? Kaya nga, ginawa ni Jesus, pumunta siya sa lugar na yan para iligtas yung babaeng makasalanan. Kaya tayo, kung makikita po natin, tayo rin po, pinuntahan ni Jesus ito sa mundo na ito para po iligtas tayo mga makasalanan. May layunin, bakit po si Jesus pumunta po sa isang lugar? Sa isang lugar kung saan may naghahanap ng kaligtasan. Kaya nga yung kaligtasan na ibigay, na ipadala dito po sa lugar ng payatas, tama mo? Para ano po? Para may maligtas. Yung kaligtasan na ipadala sa kung saan lugar, sa mandako ng Pilipinas, mundo, para bakit po? May naghahanap po ng kaligtasan. Sabi sa unang Timoteo, chapter 1, verse 15, basahin po natin sa unang Timoteo, chapter 1, verse 15, 3 to 1, tapat ang salita at narapat tanggapin ng lubos na si Kristo Jesus ay pabalito sa libutan upang ligtas sa mga makasalanan na ako ang pangunahing sa mga ito.
Kaya nga tayo po, pinili po niya tayo kahit na tayo nakakarumi. Nanuwa po ninyo? Pinili niya tayo na iligtas sa apoy ng impyerno. Pinili niyang mamatay doon sa krus para iligtas tayong mga makasalanan. Doon tayo po yung makasalanan na nagsasaya sa sanlibutan, na walang pakialam sa Diyos, kagaya ng mga tao doon sa Samaria. Walang pakialam sa Diyos, pero si Jesus, pinuntahan niya. Kasi alam niya na may tao. Yung espiritu natin na patay, naghahanap ng kaligtasan. Nanuwang po ninyo? Kaya nga, ito po yung layunin bakit si Jesus pumunta sa lugar ng Samaria. Ito yung layunin ng Panginoong Jesus, bakit siya pumunta doon sa mundo na ito? Para iligtas po tayong mga kasalanan. Nanuwang po ninyo? Dito po sa verse 6, sa pagkapatuloy ng ating kwento, dito po sa Juan, balikan po natin sa Juan, chapter 4, sa verse 6, naroon ang balo ni Jacob. Nang pagod na si Jesus sa kanyang paglalakbay, naupo siya sa tabi ng balo. Noon ay malapit ang magtatanghaling tapat. Yung kasamahan ni Jesus, yung kanyang mga alagad, ay pumunta po sa bayan para kumuha po ng mga pagkain para may makain sa kanyang paglalakbay. Para si Jesus, saan po siya napunta? Doon sa balo ni Jacob. At yung mga oras po yun ay mainit, tanghaling tapat na. Dito po niya nakatagpo yung babaeng Samaritana. Sa verse 7, dumating ang isang babaeng Samaritana upang umingin ng tubig. Sinabi sa kanya ni Jesus, bigyan mo ako ng inumin. Ito po sa punto na ito, kung mababasa po ninyo, magtanghaling tapat, malapit na magtanghaling tapat, ibig sabihin, mainit na po ito. Sobrang init na. Kagaya ng sinabi ko po sa inyo, si Jesus, pumunta po ng Sicar o Samaria para iligtas po yung babae. Dito po sa lugar na ito, makukuha po nating aral sa verse po na ito, ano po, huwag po nating palangpasin yung pagkakataon. Yung babaeng Samaritana, kahit na napakainit na, pumunta pa rin siya doon para makakuha ng tubig. Ganun din sa ating mga Kristyano, na huwag natin palagpasin yung pagkakataon para gawin yung kalooban ng Panginoon sa kabila po natin kahirapan. Ecclesiastes chapter 9, verse 11, tingnan po natin. Dito po sa Ecclesiastes chapter 9, verse 11. Basahin po natin. 3, 2, 1. Muli kong nakita si Ayon ng araw na ang takbuhan na hindi para sa matutulin. Ni ang pagpagalaban man ay sa malalakas, ni sa mga pantas man ang tinapay. Ni ang kayamanan man ay sa mga matatalino. Ni ang kalooban ay sa mga taong may kakayanan. Kundi ang panahon at pagkakataon ay nangyayari sa kanilang lahat. Kundi ang panahon at pagkakataon ay nangyayari sa kanilang lahat. Kagaya po ng babaeng Samaritana, kung hindi po siya pumunta doon, hindi po siya nagtiis doon sa init, kirit ng araw, sa kanyang kahirapan, hindi po niya makakatagpo si Jesus. Hindi po niya makakatagpo yung kanyang hinihintay na Mesiyas. Itong babaeng Samaritana, ito po ay taong makasalanan. Naluwa po ninyo? Itong taong makasalanan na ito, sapagkat ito ay actually, itong babaeng Samaritana na ito, mayroon po siyang lahi na Hudyo. Half Hudyo, half na ibang lahi. Nalahiyan po siya. Pero, itinuturing siyang makasalanan. Nanuwa po ninyo? Kaya, kung hindi po siya pumunta doon sa oras kong iyon, yung tag-init na yun, yung tanghaling tapat, hindi po niya makakatagpo si Jesus. Kagaya po sa ating mga Kristyano, na sa kabila po ng ating kahirapan, huwag po nating pabayaan, huwag nating inis yung pagkakataon para po atagpunin yung Panginoon.
Sa lugar po natin pwede katagpuin? Sa kabila po natin kahirapan. Ano po yung kagaya po ng ano? Galatians chapter 6, verse 9. Dito po sa Galatians chapter 6, verse 9, pakibukman po itong Juan. Balikan po natin puntahan po natin sa Galatians chapter 6, verse 9. Basahin po natin. 3, 2, 1. At huwag manghinawa sa paggawa ng mabuti. Sapagkat sa takdang panahon, ay mag-aanin tayo kung hindi tayo manlulupaypay. Tama ba? Sabi dito, sapagkat sa takdang panahon, ay mag-aanin tayo kung hindi tayo manlulupaypay. Yung babae, araw-araw po siyang umigib ng tubig. Naluhan po ninyo? Araw-araw po siyang umigib ng tubig. Paano kung yung araw na yun, napagod siya? Hindi, makakatagpo yung Panginoon. Linggo-linggo, pumunta tayo ng church, tama ba? Pupunta tayo ng Sunday, ng Wednesday, ng Young Fellowship, ng Fellowship. Pero kung halimbawa kayong araw, wala kayo ngayon. Paano kung nung Bible seminar wala po kayo? Hindi makakatagpo yung Panginoon. Hindi makakatagpo yung biyaya ng Panginoon. Naluhan po ninyo. Ito yung sinasabi ng Panginoon sa atin. Paano kung hindi natin ginawa yung isang bagay? Nalagpasan po natin. Hindi po may bibigay sa atin yung biyaya ng Panginoon. Kasi sabi dito, huwag manghinawa sa paggawa ng mabuti. Anong mabuti? Yung gawain para sa Panginoon. Tama ba? Kaya nga, yung sa chance na ito, dapat natin paghanda na dumating yung Panginoon. Naluwang na yun. Kagaya po ng talinahaga ng 10 berhe na yung kasalan ay minsan dito nangyari. Pero kailangan nila maghanda. Pero nangyari sa kanila. Tingnan po natin sa Matthew chapter 25. Kailangan yung chance na binibigay sa atin ng Panginoon ay kailangan natin paghanda po ito. Kaya sinasabi dito sa Matthew chapter 25, babasahin ko lang po para po sa inyo. Ang kanya na langit ay inihambing sa 10 berhe na kumuha ng kanilang mga ilawan at lumabas upang salubungin ang lalaking ikakasal. Ang 5 sa kanilang mga hangal at ang 5 ay manatalino. Sapagkat nang kunin ang mga hangal ng kanilang mga ilawan, ay hindi sila nagdala ng langis. Ngunit, ang manatalino ay nagdala ng langis sa mga lalagyan na kasama ng kanilang mga ilawan. Samantalang naantala pa ang lalaki kakasal, ay naantok silang lahat at nakatulog. Subalit ng hating gabi na, ay sumigaw. May sumigaw. Narito na ang lalaki kakasal. Lumabas kayo upang salubungin siya. Bumangon ng lahat at ang mga berhing iyon at inaayos ang kailang mga ilawan. At sinabi ng mga hangal sa manatalino, bigyan niyo kami ng inyong langis sapagkat namamatay na ang aming mga ilawan. Ngunit sumagot ang manatalino ng sabi, maaaring hindi sapat para sa amin at para sa inyo. Kaya pumunta kayo sa mga nagtitinda at bumalik kayo ng para sa inyo. At habang pumupunta sila upang bumili, dumating ang lalaking kakasal. Ang mga nakapaghanda ay pumasok na kasama niya sa pigi ng kasalan at isinara ang pintuan. Pagkatapos ay dumating naman ang ibang mga berhen, nagsasabi, Panginoon, Panginoon, pagbuksan mo kami. Ngunit sumagot siya at sinabi, katotohanan sinasabi ko sa iyo, hindi ko kayo nakikilala. Kaya maging handa kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman ng araw o ang oras. Alam na nila, actually, alam na po nila yung kasalan. Yung 10 berhen, alam nila, tama ba? Pero sino nakapaghanda? 5 lang, tama ba? 5 lamang yung nakapaghanda ng langis para sa kanilang ilawan. Nung dumating, akala na hindi pa darating yung ikakasal. Kasi naantala pa, tama ba? Kaya nangyari, nantok sila. Nung dumating, yung ikakasal na lalaki. Sa hapang sila nag-ready.
Naluwa po ninyo. Ganoon din po sa ating mga Kristyano. Kapag yung chance, nalaman natin, hindi tayo nakapaghanda, hindi na po ito pwede maulit. Yung Saturday nung nakaraan, mauulit pa ba ito? Ito 2026, hindi na. Magiging 2027 na po ito. Paano ko yung 2026 na ito yung araw na pwedeng maritas yung pwede natin i-invite. Ay hindi natin nadala. Wala na chance. Naluwang po ninyo. Kaya nga habang may chance pa, na binibigay sa akin yung Panginoon, i-grab natin yung oportunidad. Naluwang po ninyo. Habang may chance pa, na ikaw ngayon buhay pa, anong kinakailangan mo? Magitabag sa magsisikap? Hindi, tama ba? Magitabag sa spiritual? Hindi po. Sinasabi ng Biblia, huwag maghinawa na gumawa ng mabuti. Malinaw po ba? Kagaya po dito, yung kwento talinahaga tungkol sa pong galing, hindi po sila nakapaghanda. Bagaman nalaman na po nila. Yung ating Bible seminar, ito po, inalaman natin buong January pa lang. Tama ba? At ito nilalabas po ito, nakasama rin. Alam na po natin, nanuwa po ninyo. Pero kailan lang tayo pwede maghanda? Kaya nga tayo sa Bible seminar po natin, naghahanda tayo 1 month before, 3 weeks before, 2 weeks before, para mag-iwan sa evangelism. Bukas ang Bible seminar. Pwede ba mag-isip evangelism na Monday na umaga ng hapon? Pwede po ba? Hindi maaari. Bakit? Maaaring mahuli na po tayo sa gawain natin. Kaya nga ito po yung kahalaga ng preparasyon. Kasi hindi natin alam. Paano kung yung pag-i-student evangelism natin, sa araw na 3 weeks before, ay may taong naghahanap. Paano kung na-miss po natin yun? Hindi na pwedeng makuha pa. Kaya kung meron tayong itinakda na ganitong bagay, sa evangelism, pagka-follow up sa brothers and sisters, kinakailangan natin i-grab po itong opportunity na ito. Bakit po? Para sa kanila. Para po sa atin. Malinaw po ba? Kaya isang rin bagay, para po lumago rin ating Christian life, sa bagay na ito, ang tip po ay ganito. Bago say, bago naligtas, baby Christian. Paano nga ba ako lalabas ang Christian life? Sa ang pananagal, paano maging active? Makibahagi po kayo sa mga gawain. Kagaya na, student evangelism, follow-up, pangangamusta message, paglilinis, pagluluto. Kapag try niyo pong subukan niyo po na makibahagi po sa mga bagay ito. Napakasaya po sa kalooban. Tama ba? Sa summer retreat, maraming mga volunteer. Yung church po natin na medyo maliliit pa, nabibigyan po sila ng pagkakataon na makibahagi sa wala na gawain. Pero dahil yung church sila ay maliit pa, mga baby Christian pa lang, wala silang choice kundi gumawa kahit na baby Christian sila. Pero pagkatapos silang gawin ito, ang sinasabi nila, napapagod yung kayong katawan. Pagod na pagod sila. May nag-testimony, bago save pa na, 2 months pa lang siyang save, sumama po siya ng advanced cleaning ng summer retreat. Pagdating niya ng youth fellowship, sabi niya, napagod yung kanyang katawan. Sobrang pagod na pagod siya. Pero, 2 months na save po ito. Pero, naunawaan niya, ang saya pala. Ang sarap pala sa pakiramdam na ginagawa yung kalooban. Bakit automatic na ginagawa ko ito? Sabi niya. Ganoon pala. Kaya hanggang ngayon, nakikita ko siya. Active siya. Nag-evangelize. Sumasama sa evangelism. Sa preparasyon. Bakit? Nakatulong yung ganung bagay. Naluwa mo rin yun. Nakatulong ko, tara, sama ka. I-follow natin sila. Ito po yung tip. Okay po? Kaya mahalaga po yung makibahagi sa ganitong gawain. Okay po? Kaya dito, yung talinghaga ng 10 Biyernes, nais po nila yung chance na makapasok doon sa kasalan. At
nasarado na po yung pintuan. Nanuhan po ninyo. Kaya nga itong Wednesday, ang ganun din actually, yun din po yung testimony, personal. Na yung Sunday na yun yung decided ko na ayaw man ako umaten. Yung Sunday na yun. Ayaw na. Sa personal na nila. Pero, nag-pray ako sa Panginoon na bigyan pa ako ng pagkakataon. At dumalo ako. At doon nag-start yung Christian life. Paano kung halimbawa yung Sunday na yun? Hindi na ako dumalo. Nalis ko yung salita ng Panginoon. Nalis ko yung 1, chapter 15, verse 7. Hindi ko siya napakinggan. Kaya mahalaga yung salita ng Panginoon. Mahalaga yung chance na binibigay po sa atin. Kasi ito yung araw na ito yung chance na binigay sa atin. Yung Lord's Day. Itong June 19, 2026. Paano ko itong June 19, 2026 ay wala ka dito? Hindi mo mapakinggan yung salita ng Panginoon. Tama ba? Paano kung wala ka next week? Hindi mo makukuha yung salita na narapat sa atin. Paano kung wala ka ng Wednesday? Hindi ka nakinig ng Wednesday sermon. Hindi mo nakita, hindi mo na unawaan yung sinasabi ng Biblia sa atin. Tama ba? Paano ngayon dala ko sa Christian life? Kaya naisip mo natin, hingin po natin. Kaya sinasabi sa Matthew chapter 7, verse 7, knock. Opo. Ano po sabi doon? Sa Matthew chapter 7, verse 7? Pakibasa po ninyo. 3, 2, 1. Kagaya ng sinabi ko sa inyo, yung ibon, binigyan na sa kanya yung mga bagay. Sa Matthew chapter 6, na pero kailangan niyong lumipad. Ganun sa ating Christian life natin. Ibinigay na sa atin yung ikakalakas ng ating Christian life, pero kailangan natin ng effort. Ano yung effort na yun? Humingi kayo, at kayo bibigyan. Pumanap kayo, at kayo makakatagpo. Tumukto kayo, at kayo magbubuksan. Dalawa po ninyo. Kaya napakahalaga na yung eagerness po natin, yung willing heart po natin na gawin, yung kalooban ng Panginoon. Tama po ba? Kaya ano ba? Ano pa yung wag nating inis o kaligtaan o wag nating palagpasin yung pagkakataon? Kagaya yung babaeng Samaritana na hindi niya ipinagpaliban yung araw na yun. Na kahit araw-araw siyang sa tapat ng init, araw-araw siyang nag-iigib, hindi niya minis yung bagay na yun. Sa atin din pa, huwag nating palagpasin yung pagkakataon na mag-evangelize. Kagaya sa mga nakakasalamuhan po natin. Sa isa't evangelism, sino po ba ang ating pinupuntahan? Yung kilala natin? Or of course, pwede, yung kilala natin para mas malaki yung chance na makuha po natin sila, may kahit na sila. Pero sa isang evangelism, hindi lang naman sila kakapa. Sa isang evangelism, huwag natin palagpasin yung pagkakataon kung sino yung makasalubong natin at tingin po natin na may pagkakataon, i-grab na po natin. Tama ba? Kasi, along the way, maaaring hindi sila approachable. Tama ba? Hindi po siya talagang ayaw niya. Pero nag-iintay lang po siya nakita. Kagaya nung nakaraan, pagpunta namin doon sa Palayan, nakaupo lang siya at nakasalubong namin. May nakaupo, may nakakasalubong kami, pinuntahan namin. In-approach namin, nag-walk sila. Paano kung dumaan? Wala na, hindi namin sila pwede makita. Kasi, nakaligtaan natin. Nalagpasan natin yung pagkakataon na i-evangelize sila. Tama ba? Kaya nga, napakahalaga, huwag nating palagpasin yung pagkakataon na binibigay po sa atin. Ano pa? Ano pa yung mga bagay natin huwag papalagpasin? Huwag po natin palagpasin, don't miss the chance
to give what is your hand. Kung natin palagpasin, na ibigay kung ano nasa kamay po natin. Ano ba yung nasa kamay po ninyo? Ano po? Si Moises, tinanong siya ng Panginoon. Sabi ni Moises kay sa Panginoon, wala ko kaya, matanda na ako. Tama ba? Sabi niya. Hindi ako magaling magsalita. Sabi ng Panginoon sa kanya, ano ba ang nasa kamay mo? Sa tanda niya, meron siya tungkod. Yung tungkod na ito, ginamit ng Panginoon para makatawid sa dagat na pula. Naluwa ko ninyo. Ano po ang nasa kamay? Ang iyong kabataan, ang iyong walang trabaho, ang iyong walang pera, ang iyong may pera, ang iyong kahinaan, ano po ang iyong nasa inyong kamay? Ano po ang iyong sumumuti na kamay? Kailangan natin ibigay ito para sa Panginoon. Yung Panginoon bahala ang gumamit sa bagay na yan. Naluwang po ninyo? Sabi dito, wag po nating palagpasin yung pagkakataon na ibigay kung ano yung nasa kamay plan. Ano yung nasa kamay natin? Ibig sabihin nito yung sacrifice po natin. Kagaya ng babaeng balo na ibinigay kung ano yung meron po siya. Yung babaeng balo, ibinigay niya yung pera po niya. Yung pera niya naroon sa kusina. Ibigay po natin yung ating oras na makajoin sa Bible seminar, sa gawain, sa pagluluto, sa pag-tending, yung pag-guide sa mga Yorisay, sa mga invitees. Saan pa ba tayo nanghihinayan? Sa magbibigay para sa Panginoon? Alin po pinanghihinayan po ninyo? Ano po? Saan pa nanghihinayan? Sayang kasi ito. Pwede ko ba ito i-save? Kasi para bukas, para meron akong bilhin. Tama ba? Kagaya po nung mayamang lalaki, sa Matthew chapter 21, gaya na binahay ko po sa inyo, noong nakaraan, sa Matthew chapter 21, kaya nga yung babaeng, yung lalaking mayaman, sa Matthew chapter 19, verse 21, yung binabanggit po dito, yung binatang mayaman, na ano nga ba, paano nga ba magkaroon ng buhay na walang hanggan? Noong pagkakataon na sinabi ng Panginoong Isus sa kanya, ano ginawa po niya? May chance na para magkaroon po siya ng buhay na walang hanggan. Pero ano ginawa po niya? Sabi ni Jesus, kung ibig mo maging ganap, pumayo ka. Ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ibigay mo sa mga dukha. At magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos ay pumarito ka at sumunod ka sa akin. Ano yung chance na ito? Diba? Chance na po ito para magkaroon siya ng kayamanan doon sa langit. Nang buhay na walang hanggan doon sa langit. Chance na po ito. Pero sa kasamang pala, anong ginawa ng mayamang lalaki? Anong ginawa? Diba? Sa 22, ngunit, nang marinig ng binata ang ganitong salita, umalis siya. Umalis siya, na-miss po niya yung chance, yung pagkakataon, para magkaroon ng buhay na walang hanggan, ng kayamanan. Bakit? Nanghinayang po siya. Nalungkot siya, nalungkot. Umalis siya, nalulungkot, sapagkat napakarami niyang ari-arian. Tama ba? Nalungkot po siya. Hindi niya kayang ibigay para sa Panginoon. Sinabi na ng Panginoon. Tama? Magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pero nung sinubok na siya ng Panginoon, ano sabi ng Panginoon? Ano sabi ng binatang mayaman? Ano yung naramdaman niya? Nalungkot po siya. Kayo po. Malulungkot po ba kayo? Malulungkot po ba kayo? Pag binigay ito isang bagay para sa Panginoon, ano po ang nasa inyong kamay? Kalakasan, bigyan natin para sa Panginoon. Gamitin natin ito sa Bible seminar. Yung oras po natin. Tingin po ninyo yung oras po ninyo.
O yung, tingin po ninyo yung oras, ay sa inyo ba? Sa inyo po? Hindi po, sa Panginoon. Actually, chance po yan na ibinigay sa atin ng Panginoon. Paano po natin gagawin din para sa Panginoon? Pero itong chance na ito na binigay sa atin, ano pong maramdaman natin? Pag binigay sa atin ng Panginoon, ibigay mo sa akin ang oras mo. Sa Bible seminar. Sa araw ng Panginoon, ibigay mo sa akin. Makakaramdam po ba tayo ng ganito? Na nalulungkot? Huwag tayo manghinawa, manghinayang. Lahat ito'y para sa Panginoon. Para sa ligaw ng kaluluwa. Yung katawan po ninyo, yung oras po ninyo, yung kalakasan po ninyo, kahit na yung pera po natin, actually, yung halaga, yung amount, yung bilang, ay hindi po siya mahalaga. Ano yung mahalaga? Yung puso po natin para sa Panginoon. Ikalawang Korinto, chapter 9, tingnan po natin. Sa ikalawang Korinto, chapter 9, verse 6 hanggang 8. Basahin po natin sa ikalawang Korinto, chapter 6, chapter 9, 6 hanggang 8. Basahin po ninyo, 3 to 1. Saan po kayo nanghihinayang? Nanghihinayang ko ba kayo na ibigay itong pera na ito? Sabi ng Panginoon, yung halaga hindi importante. Kung magkano ba yan. Ang mahalaga dito yung puso nagagalak. Masaya ang nagbibigay. At ito ang ibig ko sabihin. Ang nag-aasik ng bahagya ay mag-aano rin ang bahagya. At nag-aasik ng sagana ay mag-aano rin ang sagana. Sa verse 8, kapag ibinigay na natin, sabi niya, kaya niya. Ano yung kaya niya? At kaya ng Diyos, napasaganain ang lahat ng biyaya sa inyo upang sa pagkakaroon ninyo ng sapat na sa lahat ng bagay ay palagi kayong sumagana sa bawat mabuting gawa. Naunawaan po ninyo? Kaya napakahalaga yung pagpapasya ng ating puso para sa Panginoon. Ano yung chance po na ito? Na ibigay po natin kung ano yung nasa kamay po natin. Huwag po natin itong palagpasin. Kasi, pag napalagpas natin, naibigay natin para sa Panginoon, sa banal na gawain ng Panginoon, lilipas na po yan. At sa bandang huli, magsisisi po kayo. Ganun din, yung halaga hindi importante. Kaya po, tandaan po natin, yung anumang maibigay natin para sa Panginoon, ito ay worthy. Anumang bagay na ibigay natin sa Panginoon, ito pa ay worthy, ito ay napakahalaga. Kung nabigay ka ng piso, ito issue. Ang mahalaga dito ay puso mo para sa Panginoon. Ang issue dito yung puso mo para sa ligaw ng kaluluwa. Paano kung halimbawa, yung piso na ito ay nakabili ng candy at ibinigay sa inyo cover na safe. Hindi ka ba magiging kabahagi dito? Magiging kabahagi pa tayo dito. Tama ba? Bakit? Ibinigay po natin yung sacrifice para sa Panginoon. Ibinigay po natin kung ano yung meron tayo para sa Panginoon. Masaya po ba kayo na nakakatanggap po kayo? Masaya hindi? Masaya. Pero masaya po ba kayo dahil nakakatanggap lang kayo? Tama ba?
Sharing is caring. Tama ba? Ibahagi natin. Kung ano yung natanggap natin. Tama ba? Kasi ito yung ibinahagi niyo sa atin. Kaligtasan, yung sakripisyo. Tama ba? Ano pa? Kagaya po ng kwento po dito po sa Lucas chapter 19. Ano pa yung huwag po nating i-miss o yung palagpasin yung pagkakataon sa Lucas chapter 19. Verse 1 hanggang 5, basahin pa natin. 3, 2, 1. Siya'y pumasok at nagdaan sa Jericho, at doon ay may isang lalaki ng pangalan ni Zaccheo, siya isang punong mahiningi ng buwis at mayaman. Nagsikap siyang makita kung sino si Jesus. Subalit hindi magawa dahil sa karamihan ng mga tao, sapagkat siya'y pagdaan. Kaya tumakbo siya sa unahan at tumakyat sa isang puno ng sikomoro upang makita siya sapagkat siya'y daraan sa daang iyon. At nang dumating si Jesus sa lugar na iyon, siya'y tumingala at sinabi sa kanya, Zaccheo, dali ka at bumaba ka, sapagkat kailangan ako'y tumuloy sa bahay mo ngayon. Dito po, alam niya na paparating si Jesus ni Zaccheo. Pero ano ginawa po niya? Hindi po niya pinagpas yung pagkakataon. Anong ginawa niya? Umakyat pa siya. Gumawa siya ng effort. Umakyat siya sa puno ng sikomoro. Hindi niya makita si Jesus sapagkat siya may kagitang tao. Marami rin tao. Pero ano nangyari? Umakyat talaga siya. Hindi niya po pinagpas yung pagkakataon na makita niya si Jesus. Actually, si Jesus hindi niya nakita si Zaccheo na nasa puno. Ang nakita ni Jesus, yung kanyang pananampalataya. Grabe yung effort ni Zaccheo. Tama ba? Umakyat pa talaga. Kaya mo umakyat? Hindi na. Ano po kaya kong gawin na sakripisyo para sa Panginoon? Si Zaccheo, sabi niya, kaya siya'y nagmadali sa verse 6, bumaba at natutuwa siyang tinanda. Tama ba? Nang kailang makita ito, ay nagbulungan ni silang lahat na nagsasabi, siya pumasok upang maging panauhin ng isang taong makasalanan kasi isang maniningil na buwis. Makasalanan siya. Si Zaccheo ay tumindi at sinabi sa Panginoon, Panginoon, ang kalahati ng aking mga pag-aari ay ibinibigay ko sa mga dukha at kung sa pamagitan ng pandaraya ay may kinuha ako sa kayo namang tao, babayaran ko siya ng 4 na ulit. Sinabi sa kanya ni Jesus, dumating sa bahay na ito, ngayon ang kaligtasan, sapagkat siya man ay anak din ni Abraham. Sapagkat ang anak ng tao ay dumating upang hanapin at iligtas ang nawalan. Nanampalataya si Zaccheo. Paano kung hindi siya umakyat? Hindi siya nagkaroon ng kaligtasan. Tama ba? Paano kung hindi siya nagsakripisyo? Na pumunta, hindi niya makikita yung kaligtasan ng kanyang pamilya. Kaya, yung chance na binibigay sa atin, gaya ng Bible seminar na magsisimula bukas, kakaligtaan ko ba ninyo? Kakaligtaan ko ba ninyo? Huwag po natin kaligtaan. Huwag po natin i-miss yung pagkakataon na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kasi, ni kailanman ay hindi ito mangyayari. Ito yung first time na mangyayari bukas hanggang Friday. Mauulit po ba yung July
20 hanggang 24, 2026? Hindi na. Isang beses lang po ito. Next year, ano lang taon? 2027. Paano kung bukas hanggang Friday, dito may maliligtas na tao? Paano kung hindi natin sila dinala? Hindi natin sila hindi natin sila pinuntahan. Hindi sila, mahaharangan po natin yung gawa ng Panginoon, yung kaligtasan. Paano po ninyo? Kaya nga, huwag po nating palagpasin yung pagkakataon na binibigay sa ating baba ng Panginoon, kagaya ng babaeng Samaritana. Na kahit mainit, ginawa pa yan para makatagpo lamang yan sa Jesus. Don't miss the chance sa huwag natin palagpasin yung pagkakataon na hindi porket napapagod tayo, nakakaramdam ng pagkapagod ng katawan habang ginagawa yung gawain para sa Panginoon, huwag po natin gawin dahil itong bagay na ito. Pag kapagod sa gawain para sa Panginoon, ito po ay nagre-resulta palagi ng kasiyahan ng ating spiritual. Kagalakan sa ating puso. Pagod mang physical, pero yung ating spiritual, ito po ay nagiging healthy sa pamagitan ng kagalakan, ng joy. Diba? Nakikante yun? Joy. Yung ating nagkaroon tayo ng grateful pagkamasalamat sa Panginoon. Kapag ganito, ito po yung biyaya ng Panginoon. Tama mo? Ito yung biyaya ng Panginoon. So, balikan po natin sa Juan, chapter 4. Dito, actually, ine-evangelize na po ni Jesus yung babaeng Samaritana. Dito makikita po natin kung paano nag-evangelize. Kagaya ng Bible seminar. Tingnan po natin. Dito po sa chapter 4, verse 10. Verse 10 muna sabi ito, sinabi sa kanya ng babaeng Samaritana, paano nangyari na ikaw, na isang Hudyo, ay humingi ng mainom sa akin ng isang babaeng Samaritana, sapagat hindi nakikisama ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Kaya kasi Jesus makatagpo niya yung babaeng Samaritana, humingi siya ng tubig. Kaya nagtanong pabalik, yung babaeng Samaritana, paano? Sa verse 10, sabi dito, sumagot si Jesus, kung nalaman mo ang kaloob ng Diyos at kung sino ang iyong sasabi, bigyan mo ako ng inumin, ikaw ay hihingi sa Kanya. At ikaw ay bibigyan niya ng tubig ng buhay. Verse 11, sinabi sa kanya ng babae, Ginoo, wala kang pasalok ng tubig at malalim ang balon. Saan ka ngayon makukuha ng tubig ng buhay? Kasi isa lang yung balon dun eh. Pero sabi ni Jesus, binibigyan doon ng buhay na walang hanggan. Sa Bible Seminar Session 1, pinapaliwanag dito alin po yun. Para sa grabe yung Bible Seminar, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dito rin, Bible Seminar siya. Ino-open niya yung Ebanghelyo. Magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Magkakaroon ka ng buhay na salita, yung tubig na galing sa akin. Kaya hindi alam ng babae, paano ka makakakuha ng tubig? Ay, wala kang magsalo. At iisa lamang dito yung balon. Sa verse 12, tinanong ko, higit ka bang dakila? Kaysa aming amang si Jacob, at sa amin nagbigay ng balon, at dito'y uminom siya, pati ang kanyang mga anak at ang kanyang mga hayop. Sumagot si Jesus sa kanya, ang bawat umiinom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Sinasabi dito, yung mundo na ito ay walang kasiyahan. Diba? Yung tubig daw na iinumin, doon sa balon ni Jacob, sabi dito ni Jesus, sumagot siya sa kanya. Sa verse 13 po, ang bawat umiinom ng tubig na ito, yung balon ni Jacob, ay muling mauuhaw. Kaya walang kasiyahan sa mundo na ito. Masaya po ba kayo sa mundo na ito? Masaya po nagtitiktok. Masaya po. Kapag nagsishopping, pang sarili.
Gawin yung mga bagay na pasalimutan, masaya. Wala. Yung mga bagay na lilipas. Sabi ng Panginoon, sumasalamin po ito. Sabi dito, ang bawat umiinom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Pero sa verse 14, sabi ni Jesus sa babae sa Samaritana, subalit ang sino ang umiinom ng tubig na aking ibibigay, yung tubig na ibibigay ng Panginoon, ano po ito? Ito yung salita. Yung kaligtasan. Ay hindi na mauuhaw magpakailanman. Bakit? Magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya po ba, nauuhaw pa rin? Hindi na. Ang tubig, juice. Ha? Kapag naunawaan natin yung kaligtasan, ni kailanman, ay hindi na tayo mahuhuhaw. Kung nauuhaw ka pa rin, kagaya ka pa rin ng babaeng Samaritana noong unang tagpo. Hinaharap pa rin yung sanlibutan. Tama? Pero dito, sabi dito, sa verse 14, ang tubig ng aking ibibigay sa kanya ay magiging isang bukal ng tubig tungo sa buhay. Buhay na? Yeah, buhay na walang hanggan. Sinabi sa akin ng babae, Ginoo, bigyan mo ako ng tubig na ito upang ako'y hindi na mag-uhaw, upang ganito pa, upang umigib. Ito na. Nagkakaroon na siya ng interest. Kayo po ba? Paano po ba kayo nag-evangelize? Pumunta ka sa Bible seminar. Maligtas ka. Pupunta ka ng impyerno. Pwede ko ba yun? Baka suntokin ka, no? Pamalangin ka. Sino ka? Para magsabi na pumunta ako ng impyerno. Di ba hindi? Kaya na sinabi ko sa inyo, ipag-i-evangelize with wisdom. Siyempre, kakaibigay mo muna. Kakamustahin mo. Ano lagay ng kanyang buhay. Makisahin ka. Maging open book ka sa kanya. Kamusta ka? Mag-isa ka lang ba dito? Sino kasama mo? Tagasan ka? Ako ito, kami ito. Pagka open na siya, sa kami open yung buhay na walang hanggan. Alam mo ba, mayroong Bible seminar, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ito yung sabi ng Panginoon, na lahat ng tao, para mapunta na langit, kailangan may panganak na muli. Sabi sa 1 chapter 3, verse 3. Kaya ito yung nasa Panginoon. Sabi sa unang Timoteo, na lahat ng tao, nais na lahat tayo ay maligtas. Kaya, nagkaroon kami ng Bible seminar para sa iyo. Kagaya ng ginawa ni Jesus, di ba? Bibigyan ka ng buhay na walang hanggan. Unti-unti, ano pa next? Sinabi sa kanya ng babae, ito na, verse 16. Sinabi sa kanya ni Jesus, umalis ka na. Pagkatapos maniwala, pagkatapos maipahayag ni Yesu Cristo sa babae sa Samaritana, yung ibang panimula, kung paano magkaroon ng buhay na walang hanggan, sinabi niya na yung sitwasyon niya na. Yung sitwasyon ng babae. Sa fourth session, nagkaroon na sila ng fourth session Bible seminar. Parang ganito. Fourth session, ano yung topic? Anong topic ng fourth session? Ha? Fourth session! Yeah, kasalanan. Dito sa tagpo na ito, nagpo-fourth session na po sa verse 16, si Jesus. Basahin mo natin. Verse 16, nagpo-fourth session na siya. Pinapakilala ni Jesus kung sino yung babae. Sino siya sa harapan ng Panginoon? Sabi siyang makasalanan. Sinabi sa kanya, Jesus, umalis ka na. Tawagin mo yung asawa at bumalik ka dito. 17, yung babae sa kanya, wala akong asawa. Sinabi sa kanya ni Jesus, tama ang sinabi, wala kang asawa. Sa verse 18, basahin po ninyo, 3 to 1. Tama? Natakot siya. Sa verse 19, sinabi sa kanya babae, Ginoo, nakikita ko ikaw ay isang propeta. Nagkakaroon siya ng idea. Tama? Yung babae, Samaritana, siya po ay may kinakasama. Nakakaluya siya. Kaya ang tingin sa kanya ng mga tao, makasalanan, marumi. Tama ba? Marumi siya. Marami siyang kinakasama. Yung Panginoon po, actually, doon sa verse 16, bigla niya sinabi sa babae,
Umalis ka na, tawagin mo ang iyong asawa at bumalik ka rito. Hala, paano nalaman ni Jesus na ako? Paano nalaman nung lalaking ito, kasi sa part na ito, hindi pa kilala ng babae sa Samaritana, si Jesus. Paano nalaman ng lalaking ito, yung Hudyo na ito, na bumalik na ako sa asawa ko at meron akong kinakasama? Paano nalaman ito? Kaya sinabi niya, si isang propeta. Yung propeta, ito po yung mga nagsasabi ng mga pinanganak. Kaya, si Jesus, alam niya kung sino tayo. Alam niya kung ano yung nasa puso mo ngayon. Alam niya ang lahat ng bagay sa atin. Sabi niya, batid niya ang lahat-lahat sa atin. Kaya walang may tatago sa harapan ng Panginoon. Naluhan po ninyo? Kaya nga, wala doon sa kaisipang makamundo, yung babaeng Samaritana, kasi tubig yung kinukuha niya, unti-unti, naiisip na po ng babaeng Samaritana yung pananampalataya. Naluhan po ninyo? Kaya nga, dito po sa yung babaeng Samaritana, hihintay niya yung Mesiyas. Kasi kaya sabi ko sa inyo, yung babaeng Samaritana, meron po siyang kalahating dugo na mula sa Hudyo. Kaya alam din niya yung kwento at naghihintay po rin siya dun sa Mesiyas, yung tagapagligtas. Dito, nagsama na po si Jesus sa babaeng Samaritana. So, 21, sinabi sa kanya ni Jesus, babae, maniwala ka sa akin. Pinapaniwala siya. Maniwala ka sa akin na darating ang oras na yung sasambahin ng Ama, hindi sa bundok na ito o sa Jerusalem. Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nakikilala. Sinasamba namin ang nakikilala namin sapagkat ang kaligtasan ay mula sa Hudyo. Subalit dumarating ang oras at ngayon na nga, nasasambahin ng mga tunay na sumasamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan sapagkat inaharap ng Ama ang gayong mga sumasamba sa Kanya. Verse 24, ang Diyos Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay kailangan sumamba sa Espiritu at katotohanan. Sinabi ng babae sa Kanya, nalaman ko na darating ang Mesiyas at ang tinatawag na Kristo. Pagdating niya, ay ipapahayag niya sa amin ang lahat ng mga bagay. Sa 26, nagpakilala na si Jesus. Nung open na po yung kaisipan ng babaeng Samaritana sa pananampalataya kay Jesus na naghihintay siya sa Mesiyas, nagpakilala na po si Jesus. Dito po sa verse 26, basahin po natin. 3:1, sinabi sa kanya si Jesus, ako nga yun na kumakausap sa iyo. Ako nga yun si Jesus. Then, dito po, kagaya ng alam natin, yung babaeng Samaritana yung makasalanan. Wala sa makasalanan, ay naligtas po siya. Kaya nga si Jesus, bakit gano'n? Si Jesus po ay pumunta sa mundo na ito para sa mga kagaya po ninyong mga makasalanan. Sabi po sa Lucas chapter 5, verse 32, yung Panginoon hindi po siya pumarito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan tungo sa pagsisisi. Malinaw po? Kaya po, darating po yung pagkakataon, darating po yung Panginoon sa ating Christian life, darating po yung Panginoon kung tayo po ay mapagpakumbaba. Santiago po chapter 4, verse 6 hanggang 10, sinasabi po doon na ang Diyos ay sumasalunga sa mapagmataas, subalit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Yung babaeng Samaritana, ipinagpakumbaba po niya yung kanyang sarili. Kaya mahalaga po yung kaisipan po dapat natin na sumunod
Pero kung ang puso natin ganito, nagreklamo, hindi po tayo itataas ng Panginoon. Dapat sumunod lamang po tayo sa sinasabi po ng Panginoon. At dito po sa pagkatapos magpakilala ni Jesus, dun po sa verse 26, nagkaroon na po ng pananampalataya yung babaeng Samaritana at naligtas na po siya. Ngayon, nakabalik na po yung mga alagad niya galing bayan. Dito po sa verse 27, dala ng pagkain ng Juan chapter 4. Nang oras na yon ay dumating ang kanyang mga alagad. Sila nagtaka na siya ay nakakipag-usap sa isang babae. Subalit, wala nagsabi, ano ang gusto mo? O bakit ka nakikipag-usap sa kanya? Then, sumunod na eksena, yung babae na nagkaroon ng kaligtasan ng tamang pananampalataya, sa 28, basahin po natin, 3-1, kaya iniwan ng babae ang kanyang banga ng tubig at pumunta sa lungsod at sinabi sa mga tao. Sa 28, actually, yung tubig, sa panahon nila, napakahalaga po nito. Ano ba ang napakahalaga sa panahon natin ngayon? Cellphone. Cellphone. Sabihin natin yung cellphone yung napakahalaga. Iniwan natin yung cellphone para ibahagi yung Ebanghelyo sa ibang tao. Kaya po ninyo? Okay lang, balikan ko naman yan. Pwede ba? Ibibenta ko ang cellphone ko para sa Ebanghelyo. Parang ganito po. Iniwan ng babae napakahalagang bagay para ibahagi yung salita na narinig niya. Sabi niya, sa 29, come and see. Halika kayo, tingnan ninyo. Ano yung kanyang ginawa? Iniwan niya yung isang bagay na napakahalaga para po ipahayag yung Ebanghelyo. Kaya, ano po ang hanap yung iwan para po ibahagi yung Ebanghelyo? Kaya sa punto po na ito, si Jesus po ay sa ibang part naman tayo. Sa main verse po natin. Kaya nga tinanong ng mga alagad si Jesus. Sa verse 34. Sa main verse po natin. Sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko ay gawin ang kalooban na nagsugo sa akin at tapusin ang kanyang gawain. Sabi dito, sa 31, samantala hinimok siya ng kanyang mga alagad, Rabay, kumain ka. Subalit sinabi niya sa kanila, ako'y may pagkain na hindi ninyo nalalaman. Kaya sinabi ng mga alagad sa isa't isa, may nagdala kaya sa kanya ng pagkain? Ano yung pagkain ni Jesus? Ang pagkain ko ay ang gawin, ang kalooban nagsugo sa akin. Ang sabihin po nito, nakatuon po siya doon sa gawain para sa Panginoon. Para sa gawain ng Panginoon. Ano yung gawain para sa Panginoon? Ang mag-evangelize. Yung evangelism po. Kaya nga, sa verse 35, ito po yung pag-evangelize. Kaya nga sa verse 6 ng chapter 4, ito yung tanghaling tapat, kinuha ng Diyos, yung pagkakataon para ipangaral sa babae yung kaligtasan. Bakit po? Kaya sabi sa unang Timoteo, ipangaral ang Ebanghelyo sa kapanahunan at di. Tama po, sa di kapanahunan. Dito po yung pagkakadaan po ni Jesus sa lugar ng Sikar, ng Samaria, hindi po aksidente. Baka siya dumaan doon, may layunin po. Para ligtas po yung ligaw na kaluluwa. Kaya ang sabi ng babae sa verse 29, chapter 4, dito po sa Juan, chapter 4, verse 29, halika kayo, tingnan ninyo.
Ang tungkulin po natin na manaligtas na, ay ano po? Mag-evangelize. Kaya ito babae sa Samaritana, pagkatapos ng maligtas, pagkatapos ng makaunawan ng kaligtasan, ano sabi niya? Halika kayo, tingnan ninyo. Kaya, biglaan, si Jesus at yung kanyang mga alagad, nagkaroon po ng biglaang 2 days mission trip. Ano yung 2 days mission trip? Kayo ba nag-bayambang? Nag-mission trip kayo, tama ba? Sa Cebu yan, mission trip. Yung mga brothers and sisters natin mula sa Korea, nag-mission sila dito, tama ba? Dito, dahil sa puso ng babaeng Samaritana, nagkaroon po ng biglaang 2 days mission trip. Ano yung mission nila? Mag-evangelize. Nakunawan po ninyo? Sa verse 39, ano yung 2 days? Dito pala. Sa Juan chapter 4, verse 43. Pagkaraan ng 2 araw, sabihin, nag-stay po sila ng 2 araw po doon. Ay umalis sila roon at nagtungo sa Galilea. Ayan. Wala sa Judea, Samaria, nag-stay sila ng 2 days at nakabalik na siya na Galilea. Tama ba? Kaya si Jesus, napapuntungo sa Galilea, ay dumaan sa Samaria para iligtas yung ligaw ng kaluluwa. Kaya ano pong makikita natin lesson po dito? Yung sakripisyo. Yung sakripisyo, yung kahit yung ano yung mga bagay na pwede ibigay para sa Panginoon, huwag po natin i-miss yung pagkakataon para gawin yung kalooban ng Panginoon. Kaya nga kung hindi po sinabi ng babae sa verse 29, hindi niya sinabi yung halika kayo, tingnan ninyo, wala pong mananampalataya. Kaya sabi sa Roma, chapter 10, verse 17, kaya ang pananampalataya ay nagagaling sa pakikinig. At ang pakikinig ay sa pamagitan ng salita. Sino ang mananampalataya kung walang magsasabi? Walang sinong madadala sa Bible seminar kung walang makafollow up. Sino ang maliligtas kung walang mag-evangelize? Pero sinasabi ng Biblia, ano yung layunin natin bilang isang naligtas na? Hindi pera. Hindi mahalaga yung bagay, material na bagay. Bilang naligtas na, ang trabaho po natin ay mag-evangelize. Mag-follow up. Huwag po kayo maghinayang sa kung ano yung kaya ibigay para sa Panginoon. Tama ba? Kaya yung Panginoon sabi niya, sa Marcos chapter 16, verse 15 hanggang 16, humayo kayo sa buong sanlibutan at hindi pangalan ng iba, Helio. Naluwang po ninyo. Kaya pagkatapos nung masabi ng babae sa Samaritana, halika kayo, tingnan ninyo, sabi dito po sa Juan chapter 4, verse 39. Basahin po natin. Rito at marami sa mga Samaritano sa lungsod na iyon ang sumampalataya sa kanya dahil sa sinabi ng babae. Na nagpatotoo, sinabi niya sa akin ang lahat ng mga bagay ng aking ginawa. Kaya, nag-evangelize pa yung mga naligtas. Sa 40, kaya nang dumating sa kanya ang mga Samaritano, nakiusap sila sa kanya na manatili sa kanila. At siya'y nanatili roon ng 2 araw. Nag-evangelize siya. Binahagi ni Ebanghelyo ni Jesus. Kung kinakailangan, mag-i-stay ako sa lugar para mag-evangelize gagawin ko. Huwag po kayo manahimik. Kasi, walang mananampalataya kung kayo tatahimik. Walang maligtas kung hindi ka mag-evangelize. Kaya, tiyago ko kanina. Masaya kayo? Nakatanggap? Yes. Pero, masaya kayo? Masaya kayo dahil tumatanggap lang kayo? Hindi. Actually, nakakalungkot. Masaya ako, masaya tayo na naligtas na. Pero malungkot tayo kasi marami paglinaw ng kaluluwa hindi pa nililigtas.
Lagi din yung mga kakilala natin, yung pamilya natin, mahal natin sa buhay. Tama ba? Kaya huwag lang may masayahan na tumanggap ng kaligtasan. Nanuwang po ninyo. Kaya mahalaga yung puso. Ano yung puso? Kagaya ng babae sa Samaritana. Nagkaroon po siya ng puso para sa ligaw ng kaluluwa. Dahil meron tayong puso para sa ligaw ng kaluluwa, nagbibigay tayo na may masayang puso. Tama ba? Tama po. Kaya wala tayong panghihinayang sa kung ano ibibigay natin para sa Panginoon. Kaya mamaya, sabi ng Panginoon sabi ng Santiago, ako'y mayroong pananampalataya. Pero ikaw, meron kang pananampalataya, pero ipakita mo sa baba. Naluwang pa rin yun. Mamaya, magkakaroon tayo ng meeting, pabibigyan yung Bible seminar. Sa pamagitan nito, ito yung chance. Huwag natin palagpasin. Tama po. Huwag po natin palagpasin yung chance na ibigay natin kung ano yung meron tayo para sa ligaw ng kaluluwa. Huwag po tayong manghinaya. Tama po. Kaya, palagi evangelist po tayo, huwag po kayo mag-alala. Sapagkat kasama po natin sa yung Panginoon. Tingnan po natin sa Mateo, last verse po natin. Last verse. Mateo chapter 28, verse 19 hanggang 20. Basahin po natin sa Mateo chapter 28, verse 19 hanggang 20, 3 to 1. Kaya sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismohan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. At turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo. At narito, ako kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. At kayo natatakot, mag-evangelize. Huwag kayo matakot. Kasama natin Panginoon. Naruhan pa rin yun. Kaya napakahalaga na maunawaan natin yung tungkulin bilang naligtas na. Yung mga evangelize. Kailan po yun? Bukas. Huwag po natin palipasin yung pagkakataon na ito. Huwag po natin i-miss yung chance na makibahagi sa banal na gawain po na ito. Do you love God? Yes. Show our faith by deeds. Nagawa ko rin? Sabi na sa chat. Kaya bukas po, kita-kita po tayo. See you po, bukas. Maraming salamat sa inyo. Ngayon pa lamang po, nagpapasalamat na po ko sa inyo dahil po sa inyong sakripisyo para po sa church, para po sa ligaw ng kaluluwa, para po sa brothers and sisters, para po sa Panginoon. Kaya sama-sama po tayo makibahagi sa Bible Seminar bukas. Okay po? Maraming salamat po. Tayo po yung mukuha at manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat na sa amin nagmamahal. Maraming salamat, Panginoon, sa kaligtasan na binigay po sa amin. Panginoon, kami po ay magkakaroon ng muli ng Bible Seminar. Nalaman po namin na ito po ay isang beses lang po na mangyayari ang Bible Seminar na ito, Panginoon. Kaya nawag po namin ipagpaliban ang pagkakataon na ito upang makibahagi at magdala ng libang ng kaluluwa sa Bible Seminar. Panginoon, sa pamagitan din po ng Bible Seminar na ito, ay magkakaroon po kami ng kagalakan at maibalik muli ang aming unang pag-ibig sa inyo po, Panginoon. Dalangin po namin ang mga naimbitahan po namin sa Bible Seminar na makadalo po sila na wala ko ng mga problema o ng mga aberya. Pakiusan po, tulungan po mga brothers and sisters na magkaroon ng pagkakaisa sa bagay na ito. Idinadalangin po namin ang iyong tagapahayag din po ng salita. Hingin po siya pakiusap ng kalakasan, spiritual, physical, upang magawa po niyong maipahal ang Ebanghelyo ng Panginoon. Muli po, maraming salamat po sa magang ito dahil naunawaan po namin ang patungkol po sa babae sa Samaritana na kung saan
ay nagkaroon po siya ng pananampalataya, ng sakripisyo para po maipahin po ang Ebanghelyo sa mga ligaw ng kaluluwa pagkatapos niya pong matanggap ito. Ito po ang aming pagpapasalamat at dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus sa amin nagmamahal. Amen. Salamat po.